Ngayon pag-usapan muna natin itong si Bato de la Rosa mga bossing. Ano sa tingin ninyo? Kasi ang sinasabi ng mga DDS, mga kababayan, ang sinasabi ng mga DDS, si Bato daw po ay wala na sa Pilipinas. Nililito nila yung mga kapulisan natin kung saan-saan po sinasabi na naroroon daw po si Bato, mga bossing. Yung isa ang sinabi nandito daw ho sa Estados Unidos si Bato de la Rosa. Ang sabi ko naman no mga kababayan, paano papasok si Bato de la Rosa dito sa Estados Unidos? Ano po, kung yung kanyang visa, mga bossing, ay ni-revoke, ano po, at yung pagre-revoke po nung kanyang visa, mga kababayan, yun ho ay panahon ng unang pagiging presidente ni Donald Trump, mga boss chipamo, sir. 'Di ho ba? Tapos meron naman pong nagpapakalat ngayon, mga kababayan, na si Bato de la Rosa daw po ay nasa Hong Kong daw po. Ako naniniwala ho talaga ako nandiyan lang po sa Davao, mga kababayan, yang si Bato de la Rosa. No, sabi ni Ma'am Nenita Umali, DDS are deceiving the people. Oho, pinapaniwala, inuuto, mga boss chipamo, sir. Eto naman kasing mga DDS na ito, kayong mga DDS, napakauto-uto nyo naman kasi, 'di ba? Yung tipo bang, um, meron lang sabihin na konti, meron lang sabihin na kahit hindi naman ho totoo, mga kababayan, ang daling mauto, ang daling paniwalaan ng mga DDS. Ako naniniwala ako, marami diyan, alam naman nila, 'no? Naniniwala ho ako, marami diyan alam nila na inuuto lang po sila. Pero pinipilit nilang magpauto, bakit po? Kasi nga napahiya na sila, 'no? Nalugmok na sila doon sa pagsuporta sa mga Duterte, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Bidgie Badjola, "I'll just tell Mark, please kick him when he sees Bato doon." Dito nga ho mga kababayan, di parang tinapos na ho ang problema niya kapagka pumasok siya dito sa loob ng Estados Unidos, 'di po ba? Bakit mga kababayan? Isa sa dahilan kung bakit ni-revoke ang kanyang US visa ay dahil po doon sa mga crimes against humanity at doon sa paglabag sa mga karapatang pantao ho, mga boss, 'di ba? Oh, sabi ni Lovie, "Ha, really then they add to it, "I've talked to some DDS and when you explain, they get angry." Correct. Ganyan ho ang mga estilo, ganyan yung mga kupal na yan. Ho, 'no? Yung tipo bang kapagka na-corner mo na, meron kayong balitaktakan, meron kayong kuwentuhan, meron kayong pinag-uusapan. Kapagka na-corner mo ang isang DDS at hindi na makasagot, sasabihin sa niya, "Adik ka 'no? Naku ano ka din sumusuporta ka sa bangag ano." Ganyan ang sasabihin niyang mga yan, mga bossing. Sabi ni Modern Time Express, "I'm watching from India." Naku maganda diyan, sa India. Pangarap muntik na ako makapunta diyan sa Maharashtra, kaya lang hindi lang natuloy. Ano po, pero maganda maganda diyan sa India. Akala lang ho natin yung mga lugar, dugyot or kung ano, pero kapagka nakita niyo mismo yung India, madaming magagandang lugar ho, mga kababayan. Balik tayo kay Bato. Yung sinasabi pa po, mga kababayan, ng NBI, 'no, na pinabubulaanan po ng mga lawyer ni Bato de la Rosa, kesyo daw po hindi naman daw totoo, mga kababayan, na armado yung kanilang kliyente na si Bato de la Rosa. Ayun ipinakita ho, mga bossing. Halos ilan, 118 kung di ako nagkakamali doon sa numero. Halos 118 plus yung mga nakarehistrong mga baril ni Bato de la Rosa. At tapos eto nakikita niyo ho, mga kababayan, na talagang ipinagpipilitan yung kanyang sarili na 'wag mahuli. Ano ang ending niyan? Ano ang nakikita natin diyan? Bukod sa armado, may mga armas, tapos hindi sumusuko, nako, tingin ko ang magiging ending ni Bato de la Rosa ay manlalaban po, mga bossing.
wag naman sanang manlabang ka sana, para tapos na ang problema ng ang mga para tapos na, nabawasan ang problema ng mga Pilipino, hindi, wag naman 'no. Biro lang ho natin 'yon mga kababayan. Um, Alam mo ba 'to, ang pinaka the best na gawin ho ni Bato de la Rosa mga kababayan, is isalba niya yung sarili niya. Ano po, isalba niya na yung sarili niya. Wala si dating Pangulong Duterte, wala na yan, kuluntuin na diyan yan, 'no? Pasensya na ho dun sa words na ginamit ko, pero si dating Pangulong Duterte, diyan na magtatapos ang buhay niyan, 'no? Kaya kung ako kay Bato de la Rosa, naiisip mo gusto mo pa din makakuha, gusto mo makita yung mga apo mo, yung mga mahal mo sa buhay, sabihin mo na yung mga nalalaman mo, makipagtulungan ka na. Ano, sabihin mo na ang lahat ng ito ay galing sa mga pag-uutos ng dating Pangulong Duterte, ang lahat ng ito ay labag naman sa aking loob pero kinakailangan kong gawin, dahil nga iniuutos ng dating Pangulo. Sabihin mo yung mga koneksyon kung bakit yung mga malalaking mga, tulak, hindi naubos. Ang mga naubos lang, yung mga maliliit nating mga kababayan, 'di ba? Oh. Nandiyan na din si Ma'am Merly Belen, oh, aba 205 tayo tapos lalabing-lima yung like ninyo. Hindi, okey lang yan, bahala kayo. Kung gusto niyong mag-like, 'di mag-like kayo, kung ayaw niyo wala naman tayong problema ho diyan mga kababayan 'no. Pero ano ba naman yung isang pindot doon sa like para naman, mas i-share ni YouTube yung ating mga live stream na ginagawa, 'di ho ba? Oh, yun yung nakikita kong magiging ano po, yun yung nakikita ko po na magiging, um, takas ba o magiging way ni Bato de la Rosa para hindi siya mahatulan din ng 40 years, 'no? Makipagtulungan ka, ituro mo kung sino talaga yung pinaka-mastermind. Ituro mo na kung ano talaga yung mga nasa likod, yung mga katotohanan, 'no, kung bakit mayroong tokhang-tokhang na 'yan. Tapos sabayan mo na din nung paghingi ng tawad doon sa mga naulila noong, Oplan Tokhang ninyo, oo. At eto pa ho mga kababayan, 'no, bukod po kay Bato de la Rosa na ngayon po ay hinahunting na mga kababayan, mga boss chief, sir, ang Malacanang naglabas ng pahayag na yung mga, susunod daw po na lalabasan ng warrant of arrest, yung mga susunod daw po na lalabasan ng warrant of arrest mga kababayan ng ICC ay agad-agad daw pong ipapa-aresto, agad-agad daw pong i-implement yung ano ng ICC.